Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 13 kabanata na ng unang aklat ng Biblia. Ito po yung aklat ng Genesis. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ibinibigay mo sa amin. Dalangin namin, Lord, ang inyong pagsama sa amin. Turuan nyo kami at itama ang aming mga maling pananaw. At dalangin namin, Lord, na ang mga salita mong aming pagninilay-nilayan sa oras na ito ay maging sandata namin upang di po kami maligaw. At sa halip, Lord, patuloy kaming manghawakan sa iyong mga pangako. Salamat, Lord, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1, mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat ng ari-arian. Mayaman noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak mula sa Negev. Unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Kung mapapansin po natin, dala niya lahat ng mga kayamanan na nakuha niya doon sa lugar kung saan po siya pumunta, nung time na nagkaroon ng taggutom. At ang sabi po dito, babalik siya doon sa lugar kung saan niya unang itinayo ang altar, kung saan siya sumamba sa Panginoon. Diba? Gano'n naman kapag tayo nagkakamali ang nais ng Diyos, balik tayo kung saan tayo binabalik tayo ni Lord kung saan tayo unang nag-umpisa. Mapapaisip tayo, ano kaya yung pwedeng nangyari kung hindi siya umalis ng Kanaan, kung hindi siya pumunta ng Egypt, sa ating buhay po. Though, nakita naman natin na nakaranas pa rin siya ng pagpapalang material, or physical. Pero, naniniwala pa rin tayo na maraming pwedeng gawin si Lord kung hindi siya umalis ng Kanaan. But then, yung pagkatuto sa ating mga desisyon, sa ating mga nagagawa, ay still hindi pinagdadamot ni Lord sa atin, na maranasan natin. Lalo tigit kung tayo po ay nanunumbalik sa Kanya. Subalit, kung babalikan po natin, ang unang naging kasalanan ni Abraham, yung nawalan siya ng tiwala sa Panginoon kasi nung nagtaggutom sa Kanaan, kahit hindi sinasabi ni Lord na umalis po siya, pumunta siya ng Egypt. At nung umalis siya doon, kung saan hindi niya kasama si Lord dahil hindi naman talaga siya humingi ng pahintulot or gabay sa ating Panginoon, ay nanganak yung kasalanan niya, mula doon sa pag-alis niya nang walang paalam kay Lord or walang hingi ng gabay sa Panginoon, ay nagkaroon po siya ng pagsisinungaling, nagsinungaling siya na si Sarai ay hindi niya asawa, although it's a half-truth, but half-truth is still a whole lie. At ang maganda lang po na makikita natin dito, na after niyang magkamali, after niyang makita yung yung mga nangyari, na isang pagkukulang sa Panginoon, ay bumalik po siya kung saan siya nag-start, Ganun po dapat tayo. Pag tayo nagkasala, nagkamali tayo, balik na lang sa Panginoon. Huwag na natin ipasisihin yung sarili natin. Huwag na natin lalong lumayo pa kasi nahihiya ako kay Lord. Mas magandang gawin natin is bumalik tayo kung saan tayo ay tinawag ng Panginoon. Verse 5, si Lot na kasama ni Abraham ay marami ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abraham at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananeo at Periseo na ninirahan pa sa lugar na iyon. Kung matatandaan po natin ang unang utos ni Lord dun sa chapter 12 verse 1, lisanin niya yung kanyang mga kamag-anak pero sinama niya po si Lot. So dito po makikita natin na nandito na yung conflict. Kasi nga hindi siya
it's still considered partial obedience pa rin, no, sa part po ni Abram, na sumunod nga siya kay Lord, pero meron pa rin siyang nalabag. Yun ang pagsama dun sa kanyang pamangkin. At mapapansin din po natin na nangyari yung problemang ito after, no, ng pagbabalik ni Abram dun sa lugar kung saan siya tinawag ng Panginoon. Kaya sa tuwing tayo po ay magtatagumpay, no, sa tuwing tayo ay manunumbalik sa Panginoon after ng ating pagkakasala, expect talaga natin yung attack ng kaaway, expect natin yung problem, no, kasi yun yung gagawin ng kaaway, no, para kumbaga lituhin tayo, guluhin tayo. Kaya di ba yung mga Kristiyano minsan, bakit bumalik naman ako kay Lord? Kung kailan ako bumalik kay Lord, kung kailan ako nagsimba, bakit ang dami-daming problem, no? Kasi nga po, ang kaaway, nati-threaten po siya sa pwedeng gawin ni Lord sa ating buhay, sa pwedeng ipakita ng Panginoon sa atin. Kaya, wag na tayong mag-isip, wag na tayong magtanong, no? Kundi talagang isipin natin talaga na sa tuwing tayo ilalapit sa Panginoon, ang kaaway po talaga gagawa siya ng way para tayo po ay malito, na matakot, bumalik uli sa kasalanan, at huwag po nating hahayaang gawin yun. Makikita din po natin, no, na yung naging cause ng conflict, no, actually, ang conflict naman is sa mga tauhan ni Abram at saka ni Lot, Pero syempre, dahil yan ay kasama nila, of course, ang mga problem is babalik at babalik po sa kanila. Kaya naman makikita po talaga natin dito na sometimes, no, yung mga pag-aari natin, nagiging cause po siya ng kaguluhan kung hindi po siya talaga maihahandle ng maayos at ng tama. Kaya dapat we should know our priority. Ano ba yung mahalaga? Yung pera or yung mga kayamanan or yung relasyon na meron. So, lagi po talaga natin i-value yung kung ano yung relasyon na meron para hindi siya maruwin ng dahil lang po sa mga material na bagay. At yan makikita natin kung paano hinandle ni Abram yung conflict na ito. Po doon, sinabi din dito na ng panahong yun ay marami ng Kananeo at Periseo na naninirahan sa lugar na yun. So, ibig sabihin, kung di magiging maganda yung pag-resolve ng problem ni Abram at saka ni Lot, magiging pangit silang halimbawa dun sa mga tao dun sa paligid nila. Kaya mga kapatid, maging maingat tayo on how we handle our problems, no? Lalo't we are surrounded by many witnesses, ano ba yung magiging impact nito sa mga tao na nakapaligid sa atin? Tayo ba ay mahuhugutan ba tayo ng inspirasyon na pag nagkaroon ng ganun ng conflict, maganda pala yung ganun na gagawin, mapag-uusapan ng maayos? Or kung ang ginagawa ba natin ayoko nang maging Christian kasi ganyan pala ang mga Kristiyano. So talagang ang buhay po natin bilang mga mananampalataya ay magiging salamin or magiging model po sa mga tao sa paligid natin. So we choose how to handle the conflict with grace. Kasi talagang kailangan po makita sa buhay natin yung peace, no? And kung paano yung love during the times of conflicts. Verse 8, kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. So dito po makikita natin napakayaman na ni Abram at saka ni Lot, no? Napaka dami na nilang pag-aari ng mga time na yon. Pero sinikap po ni Abram na ma-manage niya yung kanyang kayamanan ng tama at hindi siya yung ma-manage yung kayamanan. Sometimes, no, tayo yung napapaikot ng pera sa halip na tayo yung mag-control dun sa pera, no? Mga kapatid, no, dapat tayo
yung nakakapag-control ng pera, hindi yung pera yung nagko-control sa atin. So, isang magandang halimbawa po yung ginawa dito ni Abram. Sabi niya sa verse 9, mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka. Kung gusto mo ka sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Dito po makikita natin na kung sa tutuusin, dinala lang or isinama lang ni Abram si Lot. And then, siya din yung mas matanda. Kasi siya yung tito. Pero makikita po natin dito, yung kapakumbabaan kay Abram, no po, na siya pa rin ang pinapili ni Abram. Kumbaga si Lot pa rin ang pinapili niya. Sige, ikaw mamili. Kung gusto mo sa kanan, edi sa kaliwa ako. Kung sa kaliwa ka, edi sa kanan ako. Imagine niyo po kung gaano siya ka-generous. Or maybe, we can say na sa after kasi nung magkasala si Abram, no po. This time is ipinagkakatiwala niya na kay Lord yung moment na to na mga Lord, kung ano yung iiwanan sa akin, I'm sure pagpapalain mo pa rin, 'di ba? Parang ganun din pa tayong mag-isip na every time na meron tayong mga pinagpipilian or pumapayag ba tayo, okay, kung ano na yung matira sa atin, kaya ba nating magpaubaya, ano po? Kasi dito nakita natin yung heart ni Abram na wala talagang nandun sa kanya yung pagpapaubaya sa pamangkin niya na okay, ikaw na mamili kung ano yung gusto mo. Verse 10, at nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain sa ng Ehipto. Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Dito po makikita natin, no? Ang pagpili po ni Lot ay nakadepende sa ganda ng kanyang paningin. Ano po, kasi talagang nasilaw siya sa ganda ng nakikita niya without, no, considering kung ano yung magiging impact nito sa kanyang spiritual na buhay. Mga kapatid, I just want to have a short realization. Magkaroon tayo ng konting realisasyon or evaluation sa ating sarili. Paano ba tayo pumipili? Or paano ba tayo nagdedesisyon? Is it kung ano yung nakikita ng mata natin or kung ano yung hindi nakikita ng mata natin, but we believe na yun yung kalooban ni Lord, no? Or pwede nating tanungin, ito ba yung nag-evaluate ba tayo na ito ba yung kalooban ni Lord or kalooban ko, no? Kasi dito sa point po dito na although nakita ni Lot na napakaganda talaga nung lugar na yon, hindi rin lingid sa kanilang kaalaman na napakasama din nung lugar na yon. So yung compromises na po makikita natin dito, kumbaga para makikita natin na okay lang, mayaman naman tong lugar na to, no? Or ay ayoko dito kasi baka mapahamak yung kaluluwa ko, no? Something like that. So, dito po makikita natin na ang naging batayan ni Lot is yung kanyang paningin, which is far from faith. Kasi yung faith po, yung pagpili natin, kahit na hindi natin nakikita, nandun yung tiwala natin, no? Kagaya po ni Abram, hindi naman niya alam kung ano yung pipiliin ng pamangkin niya, but yung faith na hindi ko pa nakikita kung alin dito, but I know na kung ano man yung matira, yun yung pagpapalain pa rin ng Panginoon. So verse 14, pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, tumanaw ka sa palibot mo, ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa, at di kayang bilangin ninuman. Libutin mo ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno ng Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So dito po makikita natin, no, after ng pagpili ni Lot, after ng pag-alis ni Lot, kinausap uli si Abram ni Yahweh. And then sabi sa kanya, no, yung pangako ng Panginoon, sabi niya, tumanaw ka sa palibot mo, ang buong lupain
natatanaw mo ay ibibigay ko sa'yo. So, ibig sabihin, even yung napili ni Lot, na talagang ipinangako pa rin ng Panginoon sa kanya. At ang sabi dyan, at sa magiging lahi mo magpakailanman. And, sabi dito sa 16, ang salin lahi mo ay gagawin kung sindami ng alikabok sa lupa at di kayang bilangin ni numan. Dalawa kasi yung promise ni Lord sa kanya nung time na sa mga susunod na kabanata, ang sabi ni Lord sa kanya, tingnan mo ang kalawakan, yung bituin, sindami ng bituin sa langit, yung ibibigay niyang descendants niya. And then, ito naman din is yung sa sindami ng buhangin sa dagat or alikabok, sabi niya dito, na meron po iyang spiritual significance at atin pong makikita sa mga susunod na kabanata. At makikita po natin na every time na siya ay nakikipag-usap sa Panginoon or every time na may nangyayari sa kanyang buhay, lagi po siyang nagtatayo ng altar bilang papuri sa ating Panginoon. Sana po ganun din tayo, ano man yung maging sitwasyon ng buhay natin, maging masaya man, maging matagumpay man, or even doon sa ating mga kapigatian, sikapin po natin na still ay bumalik sa Panginoon, kasundo sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Kaya naman sana po meron tayong natutunan sa araw na to, at muli, God bless everyone, and to God be all the glory.